kailangan yung malaman, no? Okay? Kasi sobrang dami, 'di ba? Sobrang lawak ng network marketing. And kung try natin i-compress sa 1 hour, ako 30 minutes na nga lang eh, no? Sa 30 minutes na training, okay? Medyo mahihirapan tayo, baka ma-overwhelm kayo. Anyway, start na tayo para mabilis. And I'll probably mag-alat tayo ng konting time, no? Para sa, ay, paano mo mag-screen share dito? Ng konting time about para sa question and answer. Para lang, alam mo yun, alam ko rin, baka meron kayong mga hinaing, ganyan, mga reklamo, maidulog nyo sa tanggapan natin. Hindi, yan. Kasi syempre, network marketing, alam ko naman eh, kahit naman hindi nyo sabihin, sa tagal ko naman sa USANA, no? Mag-15 years na po ako sa USANA. 2011 po ako nag-start. So, I'm sure na sa mga 6 months na age nyo sa USANA, 8 months, 6 months, ganyan, marami pa rin challenges. No? So, mamaya address natin yan. But briefly, gusto kong i-discuss sa inyo itong network marketing. And I'm sure naman no, na paulit-ulit nyo na rin naman narinig, marami naman na kayong narinig. Baka lang this time, no, since iba naman yung magte-train, baka meron akong mga insights na hindi nyo pa narinig about network marketing. Ayan. So, ang inatasan sa akin i-train sa inyo guys is about network marketing compensation plans. And sobrang broad, hindi naman natin iisa-isain at hihimayin lahat, no? Kasi sobrang dami talaga. No, actually kagabi, saka kanina, nag-update ako ng listahan ng mga compensation plans sa network marketing. Sobrang dami na rin talaga. Okay, and hindi natin talagang kayang itake lahat. Saka, wala namang pakinabang sa atin kung alam natin yung compensation plan nila kasi hindi naman tayo taga dun sa kumpanyang yun, di ba? So, this information is for you guys, para sa inyo, no? Hindi to para sa i-share sa sa associate or para i-share sa kunwari may nakausap kang uh, friend mo na taga ibang network marketing tapos kino-convince mo siya na lumipat sa USANA or mag-join sa USANA. Sabi mo, ay kasi sabi sa training namin ganito. It's not for that, no? This training is para tumaas yung belief mo. Okay? At para mag-gauge mo kung ano yung standing ng USANA or binary system compared sa ibang types of model ng network marketing. Okay ba yan? Clear ba? Okay, hindi to para makipaglaban at makipagdebate ka sa ano ha, sa mga friends mo ha. Okay, kasi we're here to win them, no, hindi para kalabanin sila. All right? Kita niyo ba 'yung screen ko? Thumbs up nga, guys. Ayan. Sobrang crowded yung screen ng Zoom ngayon, no? Hindi ko na alam kung nasaan na yung mga buttons. Hindi ko na nakikita yung chat. Pero hindi siya Yan. naka-slideshow Hindi ako naka-slideshow? Yes. Hindi nga. Nakikita Ito pa namin lang. yung buong presentation. Ayan pa Ayan. lang. Okay. Ayan. Ito naman. Grabe ka naman. Ayan. Hindi kasi inintay ko nasan ba yung chat box, no? Nasan nawawala yung chat box? Tapos nawawala din yung mga mukha nyo. 'Di ba? Ang hirap naman kausap ko yung slide. Ayan. So network marketing, okay, mabilis lang 'to. Nakita niyo naman kung ilang slides lang 'yan, 'di ba? Sobrang kinompress ko na. Saka may mga tinanggal akong slides kasi sobrang dami talaga. Okay, so ito na, it will understand multi-level marketing. By the way, sino dito? By the show of hand, thumbs up lang, ganyan. Para lang makita ko. Ilan sa inyo yung may experience na sa ibang network marketing company? Or click mo lang yung ano dyan, or naka-video ka, thumbs up mo, ganun. Wala. Wala sa inyo ang may experience na sa network marketing? Sa ibang network marketing? Wala. Or na-invite sa ibang network marketing? Ayan. Okay. Okay, mga first time. Ako rin first time ko yung Usana. First time kong tumagal. Okay. First time legit network marketing ko to. Okay, okay. Kwento ko ng konti. Ayan, si Miss Myla na-invite na sa iba. Okay, so, kasi marami naman na-invite sa iba't ibang network marketing companies. Ako college pa lang na-invite na ako sa mga network marketing companies kasi doon talaga yung boom. Noong mga panahon na yon, mga 5 years ago lang yon. Okay, nung college pa ako. Doon talaga nung na-invite sa network marketing. Yan, nagpapabata. Ayan. So, pag-usapan natin yung multi-level marketing and its origin. Okay? Define muna natin yung network marketing, no? Kasi yung iba, akala nila, ay, network marketing. Nasabihin na ba kayo ng gano'n? Ay, network marketing yung recruit. Ay, network marketing yan yung pyramid scheme. Ay, network marketing yan yung mga benta-benta. Yun yung may mga upline, yun yung may mga power, grabe payaman, sabog, ganyan. Okay. Okay, hindi natin masisisi. Okay, kasi ang tawag doon culture. Okay, meron talaga mga network marketing na ganyan. May mga network marketing talaga na okay, so identify natin yan mamaya.
So network marketing, nakita niyo naman sa screen, pwede yung screenshot, no? Hindi ko po gawa-gawa yan, kinuha ko po yan sa Business Dictionary. O sila po nag-define yan. So network marketing is a direct selling method. Okay, method siya of which independent distributors, of which independent agent serves as distributors. Okay, babasahin ko kasi ayokong baguhin yung sense niya eh. Okay? Serve as distributors. Tayo 'yon, diba? Sige, sana ang tawag sa atin independent distributor of goods or services. Okay, sa atin goods. Pero yung iba kasing network marketing may services. Like ano bang mga network marketing na may services? Nakalimutan ko na. Pero meron. Okay, naalala ko meron. Meron before nakalimutan ko lang. Alam ko meron yan. And are encouraged to build and manage. Okay, take note ha. Build and manage their own sales force. Okay, sales force, yung tawag dyan, downline, by recruiting or training their other independent agents. Okay? Recruiting. Okay, so ayan na. Recruit na. Okay. Okay, and this method, commission is earned. Okay, so we're being paid commissions. Okay, hindi tayo kagaya ng traditional work na na compensation is through salary. Okay, commission based tayo. On others, on the agent's own sales revenue, okay, benta mo, as well as sales revenue of sales revenue of the sales force recruited by the agent, quote unquote, downline mo. Okay? It's also called MLM or multi-level marketing. Okay? So kung titignan mo to, dito muna tayo mag-focus tayo dito kasi ito yung pinaka-importante para maintindihan nyo. Okay, it's a method, may distributor, tayo yon. Tama? So compare natin siya sa work ha, para medyo familiar ang lahat, para makapagdikit natin. Okay, sa corporate world, okay, walang distributor. Ang tawag sa iyo, employee. Okay, so distributors, employee. Okay, sa work, nagbi-build ka ba sa work? Hindi ka nagbi-build, okay? Pero nagba-manage ka sa work. Tama? So meron ka, kung supervisor ka, may tao kang minamanage. Okay, pero kung rank and file ka, ikaw yung nasa entry level, okay, di ba? So ibig sabihin ko ikaw yung mababa doon, wala kang minamanage. Pero can you build the company na kinabibilangan mo if you're in the corporate world? Hindi. Okay, hindi ikaw ang nagbi-build ng kumpanyang yon kasi kumpanya yon. But dito, we are distributors of the company. So we are building our own business. Paano mo nasabi, Coach Mike? Eh, hindi naman ako yung may-ari ng Yusana. Hindi naman talaga. Kaya nga tayo independent distributors eh. Kasi being an independent distributor, I'm sure sa mga, I know legal naman kayo dito ha. Okay? Na meron naman kayong BIR, tama? Nagparehistro naman lahat sa BIR, tama? Nagbabayad naman lahat ng tax sa BIR, tama? Yes. Nagpa-file naman kayo, tama? Quarterly sa BIR sa Pilipinas, sa RDO nyo. Tama? So ibig sabihin, negosyo mo siya. Mo. Kasi pag nasa corporate ka, yung tax mo, sila na yung bahala. Yung SSS mo, yung PhilHealth mo, yung babayaran mo sa BIR, yung company na, yung work mo as employee, sila na yung bahala doon, 'di ba? Inaasikaso nila lahat yun para sa iyo. But since in this kind of business, ikaw talaga yung magtatrabaho ng lahat ng 'yan. Okay? So kailangan ang mindset mo dito, entrepreneurial mindset. Okay? Hindi ka pa entrepreneur ha. Nasa mindset ka pa lang ha. Okay? Kasi yung iba, pag join, 'di ba, bumili ng products, ay entrepreneur na ako. Hindi pa ano ka pa lang, gusto mo pa lang maging entrepreneur. Okay? Ayan. And next, training their own sales force. Okay? Training their own sales force by recruiting. Okay? Sa corporate job, hindi ikaw yung nagre-recruit. Tama? Kasi may HR. Tama? Pero sa business mo, ikaw yung magre-recruit kasi business mo yan. Tama ba? Gets? Kasi wala kang HR. As independent distributor, ikaw lahat. Ikaw yung magfa-file ng mga taxes mo, ikaw yung magfa-file sa BIR, ikaw din yung magre-recruit. Okay? Ikaw rin yung HR ng sarili mong business. Kung gusto mo mag-recruit ng accountant para may accountant ka na mag-ayos ng papeles mo sa BIR, go. Kung gusto mo mag-recruit ng
magaling na sales agent na nagbebenta ng vitamins, go. Kung gusto mo mag-recruit ng trainer, kuha ka ng outside source. Kunin mo si Chinkitan, si mga magagaling na speaker, yung mga social media na magaling magbenta. Recruitin mo, okay? Kasi ikaw yung company, okay? Recruit, okay? But in our business, especially in Usana, most of the time kasi allergic yung tao sa recruit. Okay, let me say this. Bakit? Kasi pag sinabing recruit, like for example, doon lang sa corporate setting. Pag ang HR, nagpasa ka ng resume, ni-recruit ka ng HR or nagpunta ka sa JobStreet or LinkedIn na headhunt ka, okay, in-email ka nung recruiter, na-recruit ka, natanggap ka sa company, naayos na lahat ng papel mo, SSH, Pag-ibig, BIR, pinasa ka na sa operations, nagwo-work ka na ngayon, part ka na ng company. Okay? Ang tanong, may pakialam pa ba yung HR kung ano yun na yung gagawin mo sa company? Kung sales company, kung kumikita ka ba, may pakialam ba yung HR? Sabi ng HR, yung nirecruit kong yon si Mike, nilagay ko doon sa sales. Hindi benta, tatanggalin ko na yan. Wala naman, right? The goal of the recruiter ends there pagkatapos kanyang recruitin. Now, the HR, kung may problem sila sa'yo, like attitude or what, ganyan, or di ka nagpa-follow ng guidelines ng company, tatanggalin ka. Di ba sabi, may HR ka. Okay, tapos sisibaking ka nila. But other than that, in the sense of recruiting, pag ni-recruit ka na, yung nag-recruit sa'yo, wala nang pakialam. Correct? Gets? Now, sa Usana, that's not the case. Or sa network marketing, that's not the case. It's called, alam nyo ba kung anong tawag? Sige nga, type nyo nga. Recruit or, para sa matatagal na. Sponsor. Sponsoring. Okay? Recruit or sponsoring. Bakit? Anong difference ng recruiting and sponsoring? Sponsoring is guiding. Okay? I-guide mo yung sponsor mo, okay, dun sa kung ano yung gusto mong kalagyan niya in your business. Okay, so instead of saying, oy, recruiting kita, sabi mo ba, uy, sponsoran kita. Baka sabi, ano sponsor? Ikaw magbabayad ng ng products ko. Hindi. Ibig sabihin, i-guide kita. Okay, sponsoring. Okay, yun yung term natin that we're using sa network marketing. Okay, just to differentiate na hindi lang kita ni-recruit tapos bahala ka na sa buhay mo. It's like, I'm here, I will be your coach, I will be your mentor, and I will sponsor you your journey kasi i-guide kita sa business natin. Okay, being your upline or being your coach, parang ganyan. Going to the training of other independent distributors or agent. Okay, so ang goal mo as someone na bago, na mayroon ka lang napasok sa business mo, ang goal mo sa kanya is i-train din siya. Tama. So in our case, syempre yung mga kagaya nyo na bago pa lang, so we leverage, sabi nga nila we leverage the training. May mga training naman, sobrang daming training sa inyo sana. Kapag, kanina nga lang may pinost si Mentor Mad sa groups di ba na training na about sa updates ng mga events and mga promos ng Usana. So kung gusto mo doon, pasok ka doon sa training. Di ba? Kung gusto mong mag-train about dito, training natin tonight. So nandito kayo. Right? So it's your job as a new distributor, kagaya nyo na medyo bago pa lang, maliit pa yung group, na i-guide yung mga tao nyo kung saan nyo sila gustong ilagay na training. I think, coach, itong downline ko na to, kailangan nyo ng training on sales. Itong downline ko na to, kailangan nyo ng training on mindset. Or this downline, kailangan nyo ng training on more on policies ng Usana, sa compensation plan, sa products, ganito. Bahala kayo. Okay? Kasi ikaw nga yung yung upline or yung coach eh. Okay? In this method, commissions is earned and agents own sales revenue. Parang ganito. Sa corporate world, okay, pag kumita ka, okay, kunwari ako nasa BPO, okay, pag may benta ako, benta ko lang yon, commission ko lang yon. Gets? So kunwari, ang binibenta kasi namin dati before is VoIP. Okay, hindi pa nauso yung mga Viber, Messenger, ano na yan. So voice over internet, yun yung binibenta namin. So kung nakabenta ako noon,
benta yun ng team, right? Kasi siyempre sa call center is meron kayong team. So benta yun ng team, but technically ako lang yung binabayaran ng company dun sa nabenta kong sale. Gets? So yun. Pero sa network marketing, that's why it's called network because you're also being paid dun sa um, sales ng team mo. Mas correlatable siya sa pagiging real estate agents. Oh, so real estate agent, may nag-real estate ba dito? Oh, so real estate agent, yung agent magbebenta siya. Okay, pero yung agent pag nakabenta siya, may commission siya, pero may porsyento din yung broker niya. Which is yung broker yung kumokonek sa mga developer para bigyan sila ng spot dun sa company na kunwari DMCI. O, broker ako. So, may bagong building in DMCI. So, I'll talk to the developer and I have some, tawag ito, Salesforce, mga ahente ko na gusto kong i-connect para ibenta yung DMCI. So, ako yung broker. O, kasi yung mga agents ko na sa nagbebenta, so pag nakabenta sila, meron din akong doon, kurot. Okay, bakit kasi ako yung nag-connect sa inyo eh, parang ganon. Okay? So anong goal ko kung ako yung nasa broker ng real estate? Syempre iti-train ko yung mga sales force ko na gumaling sila sa pagbebenta ng mga lote, saka ng mga condo units. Gets ba? So ganoon. So kung titignan mo, yung method ng network marketing is parang pinaghalo-halo lang naman siya. Okay? Na corporate, na ganito, commission based, na alam mo yun, so pinaghalo-halo siya. Bakit siya naging ganon? Okay, grabe siya, Coach Mike slide number 1 pa lang ha. Mga mukhang hanggang bukas tayo dito Ayan. Ayan, di ba, mabilis lang iba guys. Gusto ko lang i-emphasize yon, okay? Para maintindihan nyo na yun kasi yung method, okay? Hindi lang naman siya basta naisipan ng isang tao na, magtayo tayo ng network marketing, tapos gawin natin, magbenta-benta sila, tapos kuha tayo ng komisyon. Okay lang, para maintindihan nyo lang siya. Okay? Sabi nila, yung network marketing, nag-start na siya. Okay, do your own research na lang guys, kasi hindi ko na nilagay dyan, so sobrang dadami yung slides natin. The first, ang tawag dyan? The first recognized network, hindi nga siya network marketing company before kasi bago na lang yung network marketing. It originates from direct selling or face-to-face. Ang tawag nila is one-to-one selling, direct selling, bago na lang din yung term na direct selling. Word of mouth marketing, yun yung tawag nila before. That was in 1950s to 1960s. If hindi ako nagkakamali, it was Avon. Okay, sa United States. Sobrang tagal na nila, no? Avon, hindi pa Avon ang tawag nila doon. Ang tawag sa kanila is American Perfume Company. Okay? Sila yung unang nag-try mag-direct selling, yung mga Avon lady. Okay? Kasi syempre yung mga babae mahilig sila mag-chismis-chismis, 'di ba? Yung concept nila is yung before nung 19 something, no, nung kapanahunan ni Mahoma. Yung mga babae hindi naman talaga sila kagaya ng mga corporate babae ngayon na nagtatrabaho din, 'di ba? Usually mga lalaki nasa work, yung mga babae nasa bahay lang sila, nag-gather sila, pinagsasama-sama nila yung mga anak nila para maglaro. No, 'di ba? So yung mga babae nagchichismis-chismisan lang din sila. Okay, so pag meron akong product, ganyan, kunwari lipstick, pabango or what, i-share ko dun sa kakilala ko. And dun siya nag-evolve. Okay, and I think the second one was, kung hindi ako nagkakamali, it was, hindi pa Amway yata eh. Hindi ko lang sure kung Amway or Herbalife. Yung first in the supplementation industry. Okay, I think that was nasa 1980s na, parang ganyan. Okay? And sabi ko nga, bakit naging gano'n, no? Kasi syempre lahat ng bagay sa mundo nag-evolve. Sino dito yung mga kagaya ko na inabot yung typewriter? Taas ang kamay. Typewriter. Yung anak ko, pag pinakita ko yan, hindi niya alam kung anong tawag dyan. Okay, pero typewriter po ang tawag dyan. Okay, siguro naman nakita ko naman sa mga picturahan natin kayo na, bukod kay kay sino ba yun? Kay Ma'am Joyce yata yun, no? Medyo bata-bata pa, no? Pero lahat naman tayo, no, umabot sa typewriter. Yung grabe na pag umabot sa dulo, no, kailangan mo pang ibalik, no? Ting! Babalik mo. Ay, 40 na pala, looking young ha. Ayan. Tama. So nag-improve, naging 'di ba ngayon Mac na, social na.
Okay, ano pa? O sino yung inabot yung ganyang klaseng telepono? Alright, yung ano, rotary. Okay, rotary. Grabe, no? Tapos ang kapartner dati ng rotary telephone is yung dalawang kulay na makapal na, ay, ito pala yung camera. Makapal na libro na ano ang tawag doon? Sige nga. Anong tawag doon sa libro na ganito kakapal? Dalawang kulay yon. Sino nakakaalala? O, di ba? Directory siya. Anong klaseng directory? Sige nga. Yellow pages sa business, white pages sa residential. Tama ba? O, meron kami noon dalawa. Tapos every year, nagbabago. May bago na namang volume kasi nadagdagan na naman yung mga negosyante. So, bagong listahan na naman. Tama? Yellow pages and white pages. Okay? Isipin mo yon. So, sa mga nagko-computer dyan, no? So, yung anak ni Ma'am Dea kanina, o, di ba? Inabot pa ba niya yung Atari? Grabe, hindi na, no? Family computer, baka hindi na. Baka nga PlayStation Portable, hindi na eh. Baka nga Xbox na inabot niya eh, yung anak ni Ma'am eh. Tama ba? So ano lang point, no? Lahat ng bagay na nag-evolve and most of the time, it's evolving for the better. Okay? And that's the same. And lahat yan pala, by the way, lahat yan, ito na siya ngayon, no? At the palm of your hand, yung camera, yung internet, yung directory, yung music, nandyan na siya lahat. Tama? And the reason for it is, it will, evolution or innovation will make your life better and easier. Okay? Sabi na ba, coach, nung nag-usana ako, parang hindi naman naging easier. Okay? Parang naman naging ano, parang harder. Okay? Kasi nandun ka sa process. Okay? And I'm sure no, bago naman natin nakita yung end product ng mga cellphone na yan. Okay? Sobrang dami rin pinagdaanan. Okay? Nakita lang natin na maganda na siya kasi tapos na siya. Okay? Parang yung kwento mo sa iyo sana. Okay? Hindi natin, makikita na lang yan ng future friends mo na maganda na. Sabi, uy, ang swerte mo, no? Buti na pasali ka dyan. Uy, ang swerte mo, no? Buti lang, nakapag-invest ka dyan. Okay? Pero hindi nila kasi alam or yung proseso na pinagdaanan eh. Same as with these technologies, right? Hindi naman natin alam kung ano bang hirap ng mga gumawa niyan eh, no? Ng mga programs na yan, ng mga devices na yan eh. Okay, sino man nakaabot sa ganito? MIRC. Feeling ko si Ma'am Day, nakapag-MIRC pa 'to eh. No, sa to si Tita Shirley. Oh, MIRC, tita. Kaya paano bang username niyo diyan? Diba? Mga AOL.com, mga ganyan. Bago pa naging Yahoo Messenger 'yan, tama ba? Bago pa naging yan na lahat ng social media ngayon. Get niyo ba? So kahit yung platform where people gather, okay, diyan na siya ngayon, nag-evolve din siya. Hindi lang yung basta cellphone or what or telephone ganyan. Pati yung mga tao ngayon, they're be connected other places na rin. Gets? Now same as with their businesses. No, maraming klase ng business, but the question is, gusto mo ba yung traditional or yung alam mo yon, the thing with traditional is ano siya, safe siya. Bakit kasi traditional na siya, ano siya, proven and tested by generations through time na talaga. Like, yeah, traditional business like Jollibee, franchising is also matagal na rin in the industry, right? And most of the time, yun yung alam nating mga negosyo. And if you look at it, itong screenshot na to is way back 20, ano pa ba tong slide ko na to? 2014 pa yata tong presentation ko na to eh. Ewan ko kung magkano na ang Master Siomai ngayon. Right? Kano na ba Jollibee ngayon? Baka 60 million na. Right? Dati ayun lang oh, 30 to 40 million. So, even in the business on distributing products, kailangan din natin mag-evolve. And that's why there's multi-level marketing. And I don't know ngayon, di ba kasi ang tawag na nila ngayon sa negosyo ng e-commerce is dropshipping. Tama? Pero even before the term dropshipping, before pa nag-boom yung internet na sobrang laki na nangyari nung naging pandemic, 'di ba? Yun na naman nag-boom talaga yung dropshipping business. USANA has been doing, 'di ba? Dropshipping since 1999, I think. Okay? Imaginein mo 'yon. Ganun nakatagal, ganun tayo ka-advance mag-isip. Okay, yun nga lang, hindi pa siya nakakarating sa Pilipinas that time. Okay, 2019 siya dumating, ay, 2009 siya dumating sa Pilipinas.
Okay? So alam na natin yan, yung traditional distribution system. And that, the good thing about network marketing is ini-eliminate niya lahat ng middleman. Now, you can get your products directly from factory, yung sana sa US, through you, the consumer, and most of the time, kung gusto mo siyang gawing business, distributor ka ang tawag sa ikaw na rin yung consumer, ikaw na rin yung distributor. Tama ba? Kasi aminado naman tayo na hindi naman lahat ng umorder sa sana na gustong mag-Yusana is magbe-business eh. Most of the time, gusto lang nila yung idea na magbe-business ako, but turns out consumer sila. Marami akong mga distributors before na hindi na sila nagbe-business ng Yusana, pero hanggang ngayon, consumer pa rin sila ng products ng Yusana. Okay? So alam na natin yan, na-discuss na natin yan, traditional versus digital. And I'm sure alam nyo na malaki talaga ang gap ng digital and traditional. Okay, when it comes to sales, when it comes to reach, when it comes to ROI, okay, malayo talaga. And sabi ko nga, luma na itong slides na ito, tinan nyo naman, 2010 pa yan. But imagine this, 2009, okay? By the way, pag discuss natin mamaya yung Direct Selling Association or DSA, 96% na yung naglalobbying para sa network marketing because alam nila na andito yung advantage and this is the future. No? And andito na tayo. That was 2009. Ngayon 2006 2000 advance, 2005, 2025 na. No? Na alam natin na everyone wants to get into the e-commerce business. Okay? So, clear naman so far or may questions? Sorry, nagmamadali. Okay? Para hindi kayo antukin. Ayan. So, MLM or multi-level marketing versus pyramid scheme. Okay? Tandaan nyo, lahat, hindi naman lahat, okay? Pero 99.9%, okay, ng lahat ng structure sa labas, corporate man or government man, is laging nasa pyramid ang shape. So, the problem is not in the shape. Okay? The problem is in the scheme. Okay, yun yun. Ay, yun ba yung pyramid? Oh, pyramid din naman sa work nyo. Sa bahay nyo din, pyramid. Yung nanay, ang tatay, tapos yung downline nyo, yung mga anak. Pyramid din yun. Okay, sa family tree. Okay, wala naman tayong problema sa pyramid. Ang problema natin is yung scheme. Okay, so wala tayong problema sa multi-level marketing. Ang problem natin is dun sa mga gumagawa ng multi-level marketing. Clear ba yon? Illustrate ko sa inyo, ang ganda ng example before nung mentor ko sa iyo, sana si mentor Caleb Edpao, kung naririnig niyo siya. Okay, sabi niya, ang nakakatawa kasi presentation to face eh. Sabi niya, nagpe-present siya, may ako siyang ballpen. Sabi niya, parang ganito. Anong tawag dito? Sabi niya, ito pala, ballpen. Sabi niya, anong tawag dito? Ballpen. Sabi niya, para saan yung ballpen? Panulat. Ano pa? Pan-drawing. Ano pa? Pang-compute. Oh, maganda, sabi niya. Ano yung purpose ng tao na gumawa ng ballpen? Di ba para makatulong? Yes. Sabi niya, paano kung itong ballpen na to, ipangsaksak ko sa'yo? Sabi niya, nagulat yung downline. Tama? Sino yung may mali? Yung gumawa ng ballpen? Hindi. Yung gumagamit ng ballpen. Tama ba? Kasi yung intention niya in using the tool is mali. Same as with network marketing. The system that was made for the network marketing industry is para ma-distribute yung product ng mas mabilis, cost effective, mas yung company is mas lower yung expense nila kasi hindi nila kailangan gumamit ng mga middleman, advertising, regional director, regional ano tawag dyan? Regional, national, and local distribution system para lang, alam mo yun, makarating yung product from factory to consumer. And lahat ng savings na yun is binabayad, hindi naman lahat, pero malaki sa savings na yun ay binabayad sa ating distributors. Kasi tayo na yung, ikaw na yung Piolo Pascual, ikaw na yung Bea Alonso, di ba? Ikaw na rin yung nagbebenta, ikaw na rin yung gumagamit, ikaw na rin yung, alam mo yan, yung itsurahan mo, ikaw na rin. Do? Kaya importante rin yung itsura mo, okay din. Okay? Kasi syempre, paano naman maniniwala yung mga binibentahan natin, yung inaalok natin, na effective yung product kung ikaw mismo hindi ka mukhang okay.
Tama, baka sabihin, laklakin mo kaya muna yung product bago mo kukulukin. Mukhang bibigay ka na eh, di ba? Mukhang stress ka na eh. Tama ba? So ano yung point ko? The point is the multi-level marketing system or the direct selling system was designed for a good purpose. Yun nga lang, di ba hindi natin maiwasan kahit naman sa work nyo may mga toxic dyan sa mga pasaway, talagang gagawa ng kalokohan just to get ahead of everyone. Okay? Tulad ng experience ko sa BPO, di ba? Mahirap bumenta, yes. Pero bakit meron akong teammate, tas ang katutak yung benta? Nung malaman-laman namin, nung inimbestigahan, nag-credit card fraud pala siya. Tama, ginagamit niya yung credit card ng ibang customer para i-purchase yung credit card para i-purchase yung product ng kausap niya. Imagine mo kung ikaw may-ari ng credit card, parang nga, isa lang yung binili kong device, ba't yung device dito, 5? Okay, kasi yung agent na pinagbigyan mo ng credit card na quote and quote, dapat may integrity, kasi kasama yun sa trabaho niya na ibibigay yung credit card. So, syempre, di ba? Di ba, tamang tao ka naman eh. Huwag mo naman gamitin sa masama. Tama? Eh, ginagamit niya sa kalokohan kasi sa pagnanasa na makakuha ng malaking benta, ma-recognize, magka-sale, 'di ba? Sumikat, okay, syempre. So yun, ginagamit sa kalokohan, same with MLM, with multi-level marketing. Okay? The system is good, 'di ba? Yun nga lang minsan may mga company, may mga tao na hindi maganda yung ginagawa. Tama? So clear ba tayo doon? So the problem is not in the system. Sometimes, most of the time, the problem is that with the company, and the problem is also with the distributors of the company. Okay, mamaya be-breakdown natin 'yan. Okay? Clear so far? Okay, sabi ng Federal Trade Commission or FTC sa states. Okay, not all multi-level marketing plans are legitimate. Some are pyramid schemes. Okay? Mamaya, explain natin yan. Okay, basahin nyo na lang. Next. Huwag na yan. Okay? Nakita mo na ba to? So, meron namang mga legitimate network marketing companies. Meron namang mga legitimate na distributors. Okay? Pero yun nga lang kasi, hindi lahat ng legitimate network marketing companies ay merong tamang distributor. Okay? Kagaya ng, hindi natin alis, kahit sa'yo sana meron yan eh. Tama ba? Tingnan nyo na lang, sa'yo sana may mga nagbebenta ng mas mababa sa auto order price eh. Tama ba yun o hindi? Hindi, di ba? Kasi nasa, natin yun, nasa handbook natin yun eh. You should not sell below auto order price. Pero ba't may mga magawa? Okay, kasi kahit saan, 'di ba? Kahit saang industry ka papunta, may mga tao talagang mayroong sungay talaga. Okay, so wala tayong magagawa sa kanila. Si Lord na lang yung bahala sa kanila. Okay? So ito, ano ba yung kung sa states is meron silang FTC, meron din sila dong DSA, oh. Iba rin yung pangalan ng DSA ngayon sa US eh. Federation na siya. Direct Selling Association. Ay, pakita ko muna sa inyo para ang dami ko sinasabi, no? Wait lang. Saan na ba yun? Meron akong niyan eh, Google niyan. Wala na, wala. Ito. Ito. Okay. Ano muna yung Direct Selling Association or DSAP? Kita ba yung screen ko, guys? Yes or no? Ay, hindi ko kayo makita. Ayan. Okay, ano yung... Teka lang, nakaharang kasi yung camera. Ayan. You can visit the website, ano yung Direct Selling Association. Ito sila, ano mission objective nila. Protect and serve, promote effectiveness of effective members, etc. In short lang, no, para di nyo na basahin. Pwede naman kayo pumunta sa website nila. Sila yung watchdog, okay? Na tumitingin, okay, hindi sila government, sila, NGO sila, na tumitingin sa kung sino ba yung legit or hindi, to warn, para hindi para pasara ha, o hindi sila nagpapasara, sila yung nagpa-file ng mga lawsuits siguro sa mga company to, pero hindi sila yung nagpapasara. Okay? Siyempre, mo, kumbaga, i-file mo yan sa court. Okay? So, ang goal nila is, alam mo yun, magkaroon ng community lahat ng direct selling associations, no? Para malaman mo kung legit ba yung isang company na sinasalihan mo. So, hindi lang siya sa Philippines kasi DSA ang tawag sa Philippines, pero sa States, ito siya. Member siya ng WFDSA. Okay? Click lang natin. Google nyo na lang din, mahanap nyo naman yan. Ito siya.
So, ganun din yung vision nila. Ito lang, basahin lang natin. What is direct selling? Ayan, is a channel, retail channel, yun lang siya. Guys, simple lang yung gusto ng mangyari ng network marketing and direct selling. Maging channel siya for entrepreneurs and small businesses like us, no? Na para, makapag-start din tayo ng business natin. Okay? So, mayan na yan. Meron ako mas magandang video para sa inyo. Ito. Hindi ko lang alam kung rinig ang audio. Ay, wait lang. Rinig ba audio? Rinig, bago ko i-play ng full. May audio? Wala po. Oh, sabi ko nga pala eh. Kung ano kasi Ayan. Paano ba to? Share screen mo Ah, ulit up, tapos sa may kanan nakalagay doon yung Hindi. share audio, Ah, share sound. Pagka-click mo ng share sa kanan, may nakalagay na share sound. dami ko kasing tabs eh. Teka lang, nawawala na kayo. Nawawala na kayo. Ayan, share. Tapos, share sound. Okay, gets. Gusto nyo ba ng high fidelity? Huwag na. Dahil alam eh, no? Ano na? Dito na lang sa slides. Okay, meron na. Meron na. May audio na, guys? Play mo muna up. Nakita mo na ba ito sa feed mo? Meron? Narinig mo na rin ang mga bali-balitang ganito, mga na-scam at nawala ng pera dahil na Meron o wala? Wala po. Ano ba yun? Teka, try natin sa YouTube. Last na. Or parang meron, pero hindi kasi siya system sound. Parang ganon. ganito, mga na-scam at nawala ng pera dahil nainganyo silang mag-member. Wala pa rin? Naka-pause up eh. Hindi, pinlay ko na. Wala pa. Ang nakikita namin yung from presentation mo pa ba? Open. Ay, presentation ko? Yes. Ano ba yan? Saan ba yan? Ulit, share screen. Yan. Sa kumpanyang hindi naman pala legit kadalasan, ganito ang nangyayari sa kanila. Nakita Wala mo pa na rin? ba sa Narinig mo na rin ang mga bali-balitang ganito, mga na-scam at nawala ng pera. Meron pero mahina. Sa akin lang ba? O sa inyo din? Kumpanyang Mahina po, mahina. kadalasan, Ah, ganito ang nangyayari sa kanila. Inaalok silang sumali ng kumpanya na may And it's not playing. Kikita daw sila ng pera kahit hindi magbenta. Basta mag-imbita lang. ng Ako mag-share up sa YouTube. sige. Go. Hold on. (2024) DSAP. anti-pyramiding ba yun? Yan. Okay na yan. Top shirt naman yun. Sobrang daming nanonood nun. 84 lang. Eto na up, no? 87 na ngayon. Nakarami na ako. 84 lang yan kanina eh. 3 beses ako nanood, di ba? Galing. Nakita mo na ba to sa feed mo? Malamang, narinig mo na rin ang mga bali-balitang ganito, mga na-scam at nawala ng pera dahil nainganyo silang mag-member at mag-invest ng pera sa kumpanyang hindi naman pala legit. Kadalasan, ganito ang nangyayari sa kanila. Inaalok silang sumali ng kumpanya na may malaking membership o entry fee. Kikita daw sila ng pera kahit hindi magbenta, basta mag-imbita lang ng bagong miyembro na ganun din ang gagawin sa pangakong may komisyon o porsyento sila mula sa mga bagong recruit na ito. Isa itong tuloy-tuloy na cycle kung saan ang perang nanggagaling sa baba ay pumupunta lamang sa taas. Yan ang tinatawag na pyramiding.
Habang tumatagal, hindi lang maliit na pagkalugi ang nagiging epekto nito, kundi malaking kawalan ng pera para sa mga biktima, mapanigosyante, estudyante o OFW dahil lang sa pangakong dodoble o titriple ang pera nila. Sad no? Sa umpisa lang pala at hindi pang matagalan. Teka, bakit yung kumpare mong inaalok ang mag-member may bagong kotse at yung 20 years mo ng kumare nakapagpundar pa ng parlor? Good question. Hindi kasi lahat ng direct selling company o mga kumpanyang nag-aalok ng produkto sa pamamagitan ng one-on-one selling ay pyramiding. Sa katunayan, karamihan sa kanila lehitimong negosyo na tumutulong sa mga miyembrong kumita sa legit o legal na paraan. Paano mo naman malalaman kung legit ba yan o hindi? Gamit ang tinatawag na 8-point test, maaari nating malaman kung legit direct selling o pyramiding ang ating papasuking negosyo. Suriin at sagutin ang checklist na to para malaman kung legit ba yan. Una, may produkto bang binibenta sa'yo si kumare o kumpare? Ang legit na direct selling sa pagbebenta ng lehitimong produkto kumikita, habang sa pyramiding, kadalasan ay puro sa recruitment fees lang. Ang komisyon ba na kikitain ay mula sa pagbebenta ng produkto at hindi mula sa registration o entry fees ng mga recruit? Kapag ikaw ay kumikita galing sa registration fee ng recruits, maski may kasamang produkto pa ito, pyramiding yan. Dahil sa legit mula sa binentang produkto, galing ang kita. Hindi ba posisyon ang layunin ng pagbebenta ng produkto? Sa pyramiding kasi, pati posisyon pwedeng bilhin. Ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng 2 o higit pa sa 30 slots o multiple distributorship para dumami ang kikitain mula sa mga recruit. Sa direct selling, one-time registration lang at bawal ang maraming posisyon. Wala bang ugnayan ang dami ng recruit sa magiging income? Sa legit, kumikita ka sa benta mo at benta ng grupo mo sa produkto at hindi sa dami ng recruits na nagbayad ng entry fees. Kung sakaling ihinto ang pagre-recruit, kikita pa ba ang mga sumali? Sa legit, kikita ka pa rin dahil tuloy-tuloy ang benta ng produkto. Sa pyramiding, tiyak na babagsak ang negosyo kapag wala ng miyembro na ma-recruit at magbabayad ng entry fees. May proteksyon ba ang sino mang aayaw at gustong maibalik ang ipinuhunan? Sa legit, may mga product return at buyback policy. Sa pyramiding, hindi na maibabalik ang binayad mong registration fee dahil ipinambayad na tong recruitment bonus. Hala! May halaga ba sa merkado o fair market value ang mga produktong binibenta? Bibilhin ba ng consumers ang produkto ayon sa presyo at kalidad nito? Bibilhin ba ng tao ang produkto kahit hindi sila magmiyembro? Sa ibang piramiding kasi, kailangan miyembro ka muna bago makabili. At minsan, ang babayaran mo para maging miyembro, mas malaki pa kaysa sa halaga ng produktong ibibigay sa'yo. Kung oo ang sagot sa lahat ng katanungan na yan, legit yan! Kaya huwag matakot mag-deal. At kung hindi naman ang sagot sa maski isang tanong dito, naku, magdalawang isip ka na. Ang Direct Selling Association of the Philippines ang opisyal at legit na organisasyon ng mga direct selling company sa bansa at kasali din sila sa World Federation of Direct Selling Associations base sa Amerika. Para maiwasan at matulungan tayong pag-ibahin ang dalawa, may mga patakaran at batas na tumutulong proteksyonan ang mga mamamayan at negosyante. Magkaakibat ang Department of Trade and Industry o DTI at Direct Selling Association of the Philippines o DSAP sa paniniguradong legit lamang ang mga ka-deal mo. Huwag maging biktima. Suriin ang kumpanya ng maigi gamit ang 8-point test bago mag-invest. Kung tanungin kang open-minded ka ba, balikan mo ng legit ba yan? Para i-check ang mga legit na member companies at Legit ba yan? karagdagang impormasyon tungkol sa 8-point test, maaaring kontakin o bisitahin ang website ng DSAP sa www.dsap.ph. Para i-report ang mga hindi legit na kumpanya o kumpanyang nagsasagawa ng pyramiding, kontakin ang DTI sa DTI Direct Hotline o mag-email sa consumercare@dti.gov.ph.
Tandaan, ang direct selling ay hindi pyramid scam. Isa itong lehitimong paraan ng pagninegosyo na ginagamit ang person-to-person na pagbibenta ng mga produkto o serbisyo na mayroong komisyon, discount at iba pang benepisyo para sa mga miyembro nito. Ang Direct Selling Association of the Philippines at ang Department of Trade and Industry ay magkaagapay sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa legitimate direct selling. Naglabas ang DTI ng Department Administrative Order 2109 at 2204 kung saan ang mga kumpanyang mapapatunayang gumagamit ng lehitimong pamamaraan ng direct selling ay mabibigyan ng DTI Seal of Legitimacy. Hanapin ang DTI Seal of Legitimacy. Kung sa tingin ninyo ay pyramid scheme ang gamit ng inyong sinalihang kumpanya, ilapit at i-report ito sa Department of Trade and Industry Consumer Care Hotline 1384. Para sa karagdagang impormasyon Okay na yan, Lai. tungkol sa legitimate direct selling, Oh, okay na. Legit naman kaya yung isa na. Tingin nyo, guys. Okay, yung isa na hindi lang siya member ng DSAP, member din siya nung nakalimutan ko siya tawag eh. Yung Federation of basta yung international version nung DSAP. Okay, 'yon. Yeah, hindi FW yata. Basta 'yon. O yung haba na kasi, dati DSAP International lang tawag diyan eh. Anyway, ayun siya. Okay, so gets nyo ba guys na again, hindi to para ilaban natin sa mga sa mga pinepresenta natin, but this information is para sa inyo guys, para alam nyo kung ano yung kung ano yung standang nyo sana kung saan tayo sa direct selling industry or sa network marketing industry. Okay? Yan. Yan. Kita ba yung screen ko? Oh, nakita mo na ba yan? Nakita mo na ba ito? Ayan. Yan, next. Saan ako nawala? Nawala na rin kayo. Diyan pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Yes. Hindi ko kayo nawawala kayo sa screen ko. Hindi ako sanay na walang kausap. Teka lang. Ayan, show meeting. Ayan, hindi ako sanay na walang kausap. Dapat nakikita ko kayo. Blank pa yung naka-share na screen. Blank pala. Mm. Because ba't naka-pause? Wait lang, naka-pause daw. Wait nga. Hirap ng tumatanda eh. Hindi siya pwedeng matabunan ng other tabs na po-pause yung sharing. Ba't kanina nakikita ko kayo? Ayan. Try mo ulit. Ayan, okay na. Yes. Wait lang. Yan. Game. Ayan. So, punta tayo sa So, since may idea na kayo, ito na yung topic talaga. Okay? Okay lang ba, Lai? Pa-stop recording ko. Baka may mabanggit akong kumpanya eh. Okay, Pero syempre may disclaimer tayo, no? Baka lang, okay? Basta recording lang. Kasi mamaya din kasi magtatanong kayo, baka, di ba, baka mademanda tayo lahat kayo rin. Sige, anyway. Okay na?